Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time 10:03 sa aga. ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton ta, ibaluon ta, kasaysayan kalulura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, 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 Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao, live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibon, dali na, Adlaw kita sang Miyerkules, June 3, 2026. tukibon. Welcome na sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukib, 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 Ako ang inyo, kaupod mga kaabyanan, Hope Tarichante. tukib, 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 Western Visayas. Subong adlaw mga kaabyanan, as usual, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Sang nagligad niya semana mga kaabyanan, makapila kita ka beses no, nga nag-discuss tuhoy sa AI o kon Artificial Intelligence. Rehiyon, libuton ta, hibaluan ta, kasaysayan. Amo man ini no ang mangin sentro no sang tema sang pagsaulog sang buwan ng wikang pambansa. Tukibon ta, Western Lapit na lang mga kaabyanan no ang bulan sang Agosto kag magasaulog naman kita no sang buwan ng wikang pambansa, although perminaton gyud na remind ang aton nga mga kauturan nga hindi lang sa bulan sang Agosto ginatipigan naton, gina-celebrate naton ang buwan ng wika o kun ang aton nga wikang Filipino. But sa August abi no mga kaabyanan gin-designate gid ina no nga bulan para sa wikang pambansa. And para sa pagsaulog sina no mga kaabyanan sa bulan sang Agosto. Later baloon nato ano bala ang tema gid no sa buwan ng wikang pambansa, anong mga preparations no mga pagpanghanda sa Komisyon ng Wikang Filipino para sa selebrasyon no sang buwan ng wika. And syempre, may mga patimpalak sila mga kaabyanan o kung mga paindis-indis nga kung sa diin may aplikasyon or may pagsumite sang mga entries. So ibaluon na naton kay in a while no makaupod naton live via Zoom ang linguistic specialist sa komisyon no. Tukibon ta, Western Visayas. Dali na, Komisyon sa Wikang Filipino, si Ma'am Angelica Eliazar. pinaagi sa siyensya at teknolohiya.
pag-updan kita later ni Ma'am Angelica, no? Kag i-discuss naton mga kaabyanan ang mga paindis-indis, no, nga pwede intrahan sang aton nga mga manunulat. Pwede ayhan ang mga writers gikan sa Western Visayas sa sining paindis-indis. Ibaloon naton later, no, with Ma'am Angelica Eliazar. Western Visayas. But before that, mga kabyanan, i-check anay naton ang lakat sang panahon kag of course nang padayon naton nga pagbantay sa Bulkang Kanlaon. Sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Stay safe, stay ready mga kabyanan, gani ipadayon naton nga i-monitor ang lakat sang panahon and of course ang aktibidad no sang Bulkang Kanlaon sa Negros Island region. Anta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Lakat sang panahon, hibaluon ta. Para maghatag sa ato mga kaabyanan sa pinaka-latest sa lakat sang panahon, makaupod naton gikan sa Pag-asa Iloilo si Ma'am Yonor Silvestre. Hi Ma'am, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Miyerkules, June 3, 2026. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Northern Luzon, Central Luzon kag Western section of Southern Luzon. Diri naman sa Western Visayas, mag-experiensya kata sang magulugal umon, tubtub magalumon ng kalangatan, nga may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat sa panag-oob, labi na gid sa hapon kag kagabihon, tugas ang localized thunderstorms. Makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to south, nga magadalasang makasarangan na pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag gining alas 5:26 kag gining aga kag magatunod ini 6:09 PM karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Yonor, no, diri sa aton sa Western Visayas, from time to time may mga pag-ulan-ulan. Subong nga adlaw, Ma'am Yonor, no, may mga areas ayan sa Panay Island and Guimaras nga nagatupa ang ulan, no? Well, sa subong ma'am, wala man kita may nakitaan sa ating radar nga mga significant gid mga pag-ulan. Ba't anong cause ang pag-ulan-ulan diri sa aton yan sa Western Visayas, Ma'am Yonor? Well, sa mga nanligad nga inadlaw, ma'am, ang cost sa mga pag-ulan-ulan sa aton ay tugay na sang southwest monsoon nga nag-aapekto sa aton ligad. Pero sa karon nga adlaw, ano man kita improving weather kita subong nga adlaw, may mga possibility lang sa mga isolated mga pag-ulan, especially sa hapon or digani gabi. Tuga naman na sang aton nga localized thunderstorms. Ma'am, no, last week official nang gin-declare sang Pag-asa ang start no sang habagat season. Would that mean nga tag-ululan naman diri sa aton sa pungsod Pilipinas, Ma'am Yonor? Well, ano man ang connection sa aton nga tag-ululan ma'am sa southwest monsoon ay makapagdalagin man na sa ating mga pag-ulan-ulan. Pero wala pa man kita ka-declare gid sa aton nga start sa aton nga rainy season. Ang pag-start lang sa habagat naton ay tungod na sa aton direction sang hangin nga prevailing na ang southwest nga hangin gid nga direction. Siguro last na lang, no, Ma'am Yonor, until when ayhan ining habagat season, no, based sa mga nagliligad man, no, nga eksperyensya naton sining habagat? Well, possible ma'am, hasta pa na sa October ang aton nga habagat. With that, Ma'am Yonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Welcome, ma'am.
Lakat sang panahon, hibaluan Nabatian mga kabiyanan si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo, nagatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon, improving weather, no? Ang maeksperiensyahan naton diri sa Western Visayas. Pero hindi magpakampante mga kabiyanan, magdala sa gihapon sang payong o kon kapote. Kay habagat season na, no? May pagdala sa gihapon ini sang pagulan-ulan diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa aton naman nga pagbantay sang aktibidad sang Bulkang Kanlaon, hibaluan ta kalaon 24 ka volcanic earthquake ang nabalhag sang DOST FIVOC sa makaligad nga 24 oras. Samtang ang sulfur dioxide o kon SO2 emission sang Kanlaon naglabot sa 1,822 no kahapon nga adlaw June 2. Sa gihapon nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Buot silingon mga kabiyanan, no, ang aton nga mga kauturan sa tiilan sa Bulkang Kanlaon ginadilian sa gihapon nga magsulod sa 4 km radius permanent danger zone. And syempre, no, mangin alerto sa gihapon sa mga digasing activities sang bulkan. As much as possible, dapat may ara gid kamo sang mga naka-standby, no, nga go bag, lakip na dira ang mask para kung magbuga, no, sang abo ang Bulkang Kanlaon, may protection kamo, no, sa posibilidad nga mahaklo sang hangin. Ang mga solusyon sa problema. So that's it mga kabiyanan para sa aton nga update, no, gikan sa DOST FIVOX kag DOST Pag-asa. Kibon ta ang Western Visayas. Kibon ang mga lugar sa rehiyon. Libuton ta, hibaluan ta, kasaysayan kag kultura. Tukib Western Visayas. Tukibon ta Western Visayas. Philippine Standard Time 10:15 sa aga sa aton mga kabiyanan nga pagbalik makaupod na naton ang komisyon sa wikang Filipino. These past few weeks, no, makapila naton ka beses nga ginistoryahan ining artificial intelligence ina kasunod sang madasig man no nga pag-usbong sang mga teknolohiya diri sa aton sa kalibutan. And in fact, no, this year ang tema sang buwan ng wikang pambansa Ang mga solusyon for year 2026, no, wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ano bala buot silingon sini, no, sang tema? Tukibon ang mga lugar sa rehiyon. Libuton ta, hibaluan Kag nga abala nakasentro man, no, sa artificial intelligence ang tema sang buwan ng wikang pambansa 2026. Ibaluon na naton, no, sa kay Ma'am Angelica Eliazar kaupod mga kabiyanan sang mga paindis-indis, no, nga gin-organize sang komisyon para sa mga manunulat, no, nga mga Pilipino diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas para magpasakop sa sining mga paindis-indis. So ano bala ini nga mga contest or competition mga kabiyanan? Bantayan nato, no, with Ma'am Angelica Eliazar, ang linguistic specialist sa komisyon sa wikang Filipino. ang Western Visayas. Tukibon Bantayan ina sa pagbalik sang Tukib. libuton ta, hibaluan Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time 10:19 sa aga. Dali na, tukimunta ang Western Visayas. Dali na. Sa gyapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Agi sa siyensya. And as promised, makaupod naton sini nga aga ang linguistic specialist sang Komisyon sa Wikang Filipino. And I believe, no, ready na sa aton nga Zoom, ang aton nga dinapit. So, abi-abihon natin mga kaabyanan. Magandang umaga po, Ma'am Angelica Eliazar ng Komisyon sa Wikang Filipino. Hi, Ma'am. Good morning. Magandang umaga rin po, Ma'am Hope, at sa lahat po ng nakasubaybay at nakikinig po sa programa ng Tukib ng Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, Ma'am, isang karangalan po na makasama ka po ngayon dito sa aming programa Tukib, no, sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ma'am, siguro before natin, no, pag-usapan yung mga patimpalak, no, ng komisyon para sa Buwan ng Wikang Pambansa, siguro kahit short lang po, ano po ba yung tungkulin ng komisyon sa Wikang Filipino para po, no, for the benefit po ng mga kababayan po natin na hindi pa aware, no, about sa komisyon sa Wikang Filipino. Ma'am Angelica. Ma'am Hope, ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF po ay isang natatanging ahensyang pampamahalaan na nakatuon po din sa pagpapalakas, pagpapalaga, pagpapaunlad at preserbasyon ng Wikang Filipino, kasama na po yung iba pang wika sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, meron nga tayo mga 35 na wika na pinangangalagaan po ng Komisyon sa Wikang Filipino na hindi po tuluyang maglaho. At kasama na rin po dyan, yun po, nabanggit ko yung aming mandato. At marami pa pong mga nakaakibat ng proyekto at programa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magpari po natin ibagi mamaya, Ma'am Hope, pakaraan po natin galakayin yung mga ating panakatgawad para po sa darating na buwan ng wika sa Agosto. Yes. Buwan ng Hunyo na po tayo, Ma'am Angelica. Malapit na po, no? Ipagdiriwang na po natin yung buwan ng wikang pambansa, no? Sa buwan ng Agosto. Ano po yung tema natin at bakit po kaya, no? Yaan, no, ang napili nating tema for this year's buwan ng wikang pambansa? Ma'am Hope, at sa lahat ng nakasubaybay sa programang Tukib, ang formal na po namin inaanunsyo ang tema ng buwan ng wika para po ngayong taon. Ito po ay Wikang Filipino at AI kasang pananaliksik at pilay natin ngayon sa Tukib dahil tungkol ito sa pagtuklas na discovery tungkol sa science and tourism. At pinakikita namin ngayon sa aming tema
yung panggampanin o paano nakatutulong ang AI sa pananaliksik at bilang tuloy po ng impormasyon hindi lamang tungkol sa wika, pagkus sa lahat po kasama na dyan ang kultura na inyo pong tinatalakay sa inyong tourism at kasama rin po ang agham dahil tinais natin intelektualisadong wika. Mhm. Ma'am, hindi po masyadong maganda no yung connection natin. But siguro ma'am no, these past few weeks po kasi dito sa Tukib alam po natin no sa mga mamamayan or sa mga Ilonggos yung kahalagahan ng artificial intelligence. Bakit po kaya nakatuon o nakasentro sa AI ang tema ng selebrasyon ng Buwan ng Wika ngayong taon? Gaya po ng aking nabanggit, nais ko pong ulitin, Ma'am Hope, no, parang baka hindi po tayo narinig dahil sa technical difficulty. Ang tema po ng Buwan ng Wika ay Wikang Filipino at AI, pasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Sa taong ito ng 2026, nakatuon po ito sa AI o Artificial Intelligence dahil nais po natin na tingnan din yung panig na ang mundo ay talagang nagbabago at dynamico gaya ng wika. Nagkakaroon na po tayo, gaya ng tinatalakay niyo lagi sa Tukib, yung and tourism, no? Na paano natin pinag-uugnay at paano po natin, kaya natin pinag-uugnay ang agham at ang wika, ang artificial intelligence at ang wika. Gaya po ng pinag-uugnay po sa programang Tukib kung paano pinag-uugnay ang agham at ang turismo. Yes. Ma'am, no, may mga nangangamba sa artificial intelligence kasi nga po baka hindi na po natin kailangan yung mga manunulat kasi meron na pong AI no nagagawa ng mga yung mga arts po natin no sa creatives natin no. Ano po yung payo siguro o mensahe ng komisyon sa wikang Filipino tungkol sa mga pangambang ito, Ma'am Angelica? Ma'am Hope, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas din po ng papasyahan na pinagtibay po ng aming board o ng aming kalupunan na nagsasaad na ang artificial intelligence ay gamitin lamang natin bilang tulong. Yes. Ano? Dadaan pa rin yan sa atin, tayo pa rin ang magsusuri, tayo pa rin ang titingin kung tama ba ito o wasto. Dahil nagkakamali rin po yan. Ano? Dapat tayo pa rin pong mga tao ang gumagawa yan. Kaya nga Ma'am Hope, no, nung isa nakausap ko rin, no, paano natin natitiyak no yung mga isusumite sa ating mga sanaysay ay hindi gawa ng AI. Kasi siguro po sila na ang Komisyon sa Wikang Filipino ay gagawa po o gumagawa po ng paraan kung paano namin matutukoy. At ng kaibahan po kasi ng English sa Filipino, madali po makita na natin na sa Filipino kung ito ay gawa ng AI o hindi. Kaya makatitiyak po tayo na ang mga lahok para po sa sanaysay ng taon na isa sa pinpalak ng Komisyon sa Wikang Filipino ngayong buwan ng Wika ay nalilimitahan o talagang hindi po natin hahayaan na pasukin ito ng AI. Bagkus, gamitin po natin ito, yung tema na ito, para maipakilala po natin kung paano makatutulong lamang ang AI bilang ating katuwang sa ating pang-araw-araw na ginagawa, sa ating mga pag-aaral, sa ating mga pananaliksik at bilang tulay po ng impormasyon. Yes. In other words po, Ma'am Angelica, walang displacement na mangyayari. Kasi sabi nga no, ng Department of Science and Technology, ang whether we like it or not, andito na po yung AI. So, i-embrace na lang po natin, pero sa mabuting paraan, no? And sa kagaya dito no sa creatives ginagamit yung AI sa bilang tool no or kasangkapan as mentioned by Ma'am Angelica para po no mapaganda yung ating mga sanaysay o anumang obra no na gustong isumite o gustong ibahagi sa ating mga kapwa Pilipino. So siguro Ma'am Angelica at this point no how ready are we no yung komisyon sa wikang Filipino sa pag-celebrate po natin o sa buwan ng wikang pambansa no sa Agosto kasi malapit na po how ready na po yung komisyon sa wikang Filipino? Ang hope una, handang-handa na tayo dahil meron na tayong tema ng buwan ng wikang pambansa. Pangalawa, meron tayong mga taunang timpalak at gawad na talagang taunan din po
ang paghahanda. Noong nakaraang buwan po ay inanunsyo na namin na bukas na po ito sa publiko. At ngayon ay handa na po na maaari na po kayong magsunute ng inyong mga lahok at nominasyon. At ang huling araw po ng pagsusunute ay sa ika-8 ng Hunyo. No, malapit na, Ma'am Hope, kaya nagpapasalamat kami sa Tukib at sa Radyo Pilipinas Iloilo na baka may mga Ilonggo po tayo dyan, no, na nais pong sumali at humabol ng kanilang mga lahok. Meron po tayong timpalak sa sanaysay ng taon, 2026. Meron din tayo, Ma'am Hope, na dangal ng wika. At meron din po tayo, yung pinakabago po namin, yung Gawad Carlos Padilla 2026. Ma'am Angelica, no? For sure, meron po tayong mga Ilonggos kasi nga kung kaya ng mga Ilonggos po no na magsumite ng mga entries no sa Carlos Palanca, why not no magsumite din sila ng entries para dito sa Komisyon sa Wikang Filipino. So siguro Ma'am Angelica, unahin po natin no sa sanaysay ng taon 2026. Ano po ba yung sanaysay ng taon 2026 na ito at ano po yung mga mechanics no na dapat tandaan ng ating mga manunulat po? Ma'am Hope, at sa lahat ng nakasubaybay sa programang Tukib ng Radyo Pilipinas Iloilo, ang sanaysay ng taon po ay isang taunang tipa. Naghihimok po sa mga mananagsay na isumite po ang kanilang mga lahok. At kinakailangan, Ma'am Hope, yung kanilang isusumiting lahok ay tumatalakay po doon sa nabanggit nating tema ng Buwan ng Wikang Pambansa. Muli, ito po yung Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ma'am Hope, nais kong malaman ng ating mga kapwa ko Ilonggo na ang ating pong sanaysay ng taon ay bukas lahat po ng Pilipino. Bukas po ito sa lahat ng mga Pilipino. Kayong din ay bukas din po, nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa, maaari po kayong magsumite ng inyong lahok. Ang magandang balita po, Ma'am Hope, dahil kayo po ay nasa malayong bahagi ng Pilipinas at hindi po kayo makakapagsumite o makakabisita sa aming tanggapan, binuksan na po namin na pwede magsumite online. Wow! No? Kasi nga, syempre, nagbabago na po talaga ang ating panahon. Yes. So, sumasabay na rin po ang Komisyon sa Wikang Filipino sa pamamagitan ng pagbubukas din ng oportunidad na magsumite online para dun sa mga una, walang extra budget para pumunta sa Maynila at magsumite sa amin o kaya walang extra budget para magpadala sa pamamagitan ng mga koryo. No? Kaya naman pwede po online yan. Puntahan lang po natin yung aming mechanics, pindutin nyo lang po yung Google link, i-upload nyo po doon yung aming mga kahilingan, nandiyan po yung mga valid ID, mga bio note po ninyo, yung lahok po mismo ninyo, at nanihingi kami ng notaryadong dokumento na nagpapatunay na ito po ay sariling gawa ninyo at hindi po ito saling sa kahit anong wika. Dahil pag nauli po namin na kayo po ay nag-plagiarize, ay una, syempre, tatanggalin po namin yung inyong pagkakawagi at hindi na po kayo makasasali sa alinmang mga timpalak po at gawad ng Komisyon sa Wikang Filipino. At para sa mga Ilonggo po dyan na nakasubaybay sa atin, ay mayroon po tayong mga gantimpala. Para po doon sa third place, o kaya ikatlong gantimpala, makatatanggap po siya ng 16,000 at laki. Opo, at net po ito, Ma'am Hope, no? Hindi na po namin ito pakaltasan. Talagang matatanggap na buo. Ikalawang gantimpala po ay 20,000 at laki. At sa unang gantimpala po, bukod po nung makatanggap siya ng medalya, ng plaque, makakatanggap din po siya ng 30,000 pesos. At Ma'am Hope, siya pa yung makakatanggap ng pagkilala bilang mananaysay ng taon 2026 na hindi natutumbasan ng gantimpalang salapi. Kaya sana ay umaasa tayo na sana, sabi nga niyo, Ma'am Hope, na yung Paspal ka na, nananalo ang ating mga Ilonggo. Sana po sa Komisyon ng Pilipino ay meron din pong mga kapwa natin Ilonggo na magbogi sa timpalak na ito. Yes. At yung best friend ko mas matutuwa dito kasi digital na po kayo. I have a writer na friend po kasi nagsusumite siya sa mga iba't ibang bodies or institution. And hopefully makasabay po siya dito sa Komisyon sa Wikang Filipino kasi
yung mga gawa niya ay nasa salin po no sa wikang Filipino. So hopefully kasi seafarer po siya and since you mentioned the digital na po no or pwedeng makasumite online, so pwede na rin po siya no. So may mga manunulat po tayong mga seafarers no, pwede silang makasumite sa komisyon sa wikang Filipino. Magandang balita po yan, Ma'am Angelica. Sana nang hope makahabol sila sa June 8. Kaya nga Meron po pa namang ilang araw, opo. Yes, ano nila no, ibilisan nila yung pag-send nila ng entries dito sa Komisyon sa Wikang Filipino. By the way, Ma'am Angelica, nasabi niyo po no, Ilongga po ba kayo? Kapwa Ilongga kanina. Ilongga po ba si Ma'am Angelica? Opo, Ilonggo po. Ako po ay tubong kapitbahay niyo lang po sa Antique. Wow! Ang daming writer ha sa lalawigan ng Antique. At saka merong mga local writing competitions diyan na pinapalaganap yung karaya no or kinaraya. Yes po. So hopefully yung mga Antiqueños natin makasumite din po, Ma'am Angelica. By the way, no, Tama. sa Gawad Carlos Padilla po, or rather sa dangal ng Wikang Filipino 2026, sino po ba yung pwedeng maging recipient nito, Ma'am Angelica? Ma'am Hope, para naman dun sa dangal ng wika natin, ito po, ang kaibahan nito, Ma'am Hope, yung palapsilalis mo Pero dito sa mga gawad natin, kinakailangan may magsumito ng nominasyon para sa'yo. So ito po ay bukas sa mga individual o kaya naman po mga organisasyon na nagkaroon po ng mahalagang ambag sa wikang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. Kinakailangan lang po na magsumite po. Una, syempre, formularyo sa nominasyon. Pangalawa, syempre, kailangan isumite mo bakit karapat-dapat siyang gawaran. Halimbawa, kung inonomina niyo po ang programang Tukib ng Radyo Pilipinas Iloilo, no? Mga kapwa natin Ilongga at Ilonggo dyan. Kung ito po ay isumite niyo po yung nominasyon, kinakailangan niyo pong ilapit din yung mga pruweba. Bakit po sila gagawaran? Ano yung mga nagawa nila na talagang nagpalakas po sa wikang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. Sa taong ito, ma'am, ay pinubuksan lang namin ito sa physical na pagpapadala ng mga lahok. So, tadala lamang po ang inyong Komisyon sa Wikang Filipino. Naglalag po ata ako, pasensya na po. Umuli, kailangan lang po ipadala ang inyong mga lahok na sa nominasyon sa Komisyon sa Wikang Filipino na matatagpuan po sa ikalawang palapag po ng Gonzalo Watson, 1610 Calle JP Laurel, San Miguel, Lungsod, Maynila. Kinakailangan po na 5 kopya po yung ipapadala nyo po kasi kailangan po namin ipamahagi ito dun sa lupon ng inampalan na titiyak po na talagang patas at karapat-dapat po ang nagwawagi ng dangal. Magagawad lang po kami, Ma'am Hope, ng isang individual at isang organisasyon. So, paano po natin masisiguro, Ma'am Angelica, no, na karapat-dapat po yung mapipili natin sa dangal ng Wikang Filipino 2026 sa individual and sa institution category? And nakailang individual winners and organizations na po kaya tayo so far, no? Simula nung start yung pagbibigay natin ng dangal ng Wikang Filipino? Ma'am Hope, sa nakalipas na pagbibigay namin ng gawad, ay nakapagawad na po kami ng mahigit siguro sa 10 na individual at organisasyon. Dahil taon-taon po namin ito ginagawa. Kaya lang ngayong taon po ay talagang ang target namin ay makapaggawad po ng isa lang sa organisasyon at isa lang sa individual. Kasi para magkaroon din ng premium, na talagang iisa lang talaga dapat ang dating tatanghalin. At actually, Ma'am Hope, hindi kinakailangan may tanghalin Kung walang karapat-dapat, talagang hindi po namin din ibibigay yung gawad. No? May ganun din pong nakalagay doon sa tuntunin natin. At malalaman natin yan, Ma'am Hope, dahil sa pamamagitan ng mabusising pagsusuri ng ating lupon ng inampalan. Kasi titingnan talaga namin ano yung mga nagawa niya. Para kasi doon sa individual, kinakailangan 40 years old pataas ka bago ka ma-nominate. Opo, kasi syempre, marami ka nang nagawa dapat, no? Talagang massive, mabigat din yung nagawa mo, marami ka na. At next, dapat din na doon naman sa organisasyon, sa organisasyon po ay kinakailangan na na-establish na po ito 5 years pataas.
At syempre po yung dami nga po at bigat ng naiambag po sa wikang Filipino at sa iba pang wika sa Pilipinas na. Mukhang marami pang kakaining asin yung Tokiba bago man-nominate dito sa dangal ng Wikang Filipino 2026. But nevertheless, no, ma'am, maraming salamat po sa pagkilala sa mga Filipino writers po natin, no, or organizations po natin na nag-advocate po talaga sa wikang Filipino. And so far, we have 10 na po, no? Tama po ba? We have 10 winners na po, no? Since we started the gawad, no? Para sa mga karapat-dapat. So, congratulations po, ano, sa mga naging winner na po ng dangal ng Wikang Filipino 2026. Siguro, ma'am, puntahan po natin, no, yung Gawad Carlos Padilla 2026. Sino naman po ba yung pwedeng maging recipient ng gawad na ito? Ma'am Hope, kung ang gawad dangal ng wika ay nagbibigay pugay doon sa mga manunulat, sa mga nakapag-ambag na ng malaki sa wikang Filipino at yung pangwika sa Pilipinas, itong bagong gawad ng Komisyon sa Wikang Filipino po, Carlos Padilla. Pakilala ko po muna siya, Ma'am Hope, sa ating mga taga-subaybay ng programang Tokib. Si Carlos Padilla po ay dating gobernador ng Nueva Vizcaya at siya po ang principal author ng Batas Republika 7104. Ang RA 7104 po ay ang lumikha sa Komisyon sa Wikang Filipino. So kung may KWF po tayo dahil sa kanya. Wow. Kaya po bilang pagpupugay po kay Governor Carlos Padilla, binuo po, no, kinonceptualize po ng KWF itong Gawad Carlos Padilla at sa kauna-unahang taon ay inilulunsad po natin at kapilalo sa mga mambabatas naman, mambabatas na may natatanging ambag po at nagawa tungo po sa pagsusulong pagpapalaganap ng wikang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. Yes. Kaya naman, Hope, gagawaran namin ay isa sa LGU, isa sa Senado, at isa sa Kongreso. Pwede po yung mga dati ng mambabatas. Kaya po yung mga sa Iloilo po dyan, kung meron po kayong mga nais i-nominate po para sa Gawad Carlos Padilla, kung sa tingin niyo po, meron siyang mga ordinansang pangwika, meron siyang mga batas pangwika na hanggang ngayon ay ini-implement pa rin. Hanggang ngayon o nag-materialize hanggang ngayong 2026. Isumite niyo lang po sa amin. Ilahok niyo po yung inyong mga pruweba para po makita namin na talagang nakatulong po ang kanyang mga binuong batas, ipinasang batas para po sa pagpapalakas po ng wikang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. Baka po meron po kayo dyan sa Iloilo na nagkaroon po ng ordinansa na dapat yung mga street signs ay nasa wikang Filipino. Wow. O kaya naman yung mga pabatid sa publiko ay nakawikang Filipino. No? Yan po, isa po yan sa mga halimbawa po ng pruweba. Hope na maaari pong isumite sa amin. I-clarify ko Yan lang po ang maaaring isumite sa amin. I-clarify ko lang po, Ma'am Angelica, no? 3 yung magiging winners ng Gawad Carlos Padilla 2026. Isa po yung isang local legislator, isa pong mambabatas sa Senado, and isa din po sa House of Congress. Tama po ba? Tama po kayo, Ma'am Hope. So, ma'am, no, sa ngayon po, no, June 3 na po tayo sa 3 categories po na ito, no, or sa sanaysay ng taon 2026, sa dangal ng Wikang Filipino 2026, sa Gawad Carlos Padilla 2026. Marami na po ba tayong mga nominasyon at entries na natatanggap, no, diyan sa Komisyon sa Wikang Filipino, Ma'am Angelica? Ma'am Hope, nais kong kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ng lahat ng mainit na tumanggap sa mga timpalak at gawad ng Komisyon sa Wikang Filipino. Marami na po ang mga nagsumite ng kanilang mga lahok at nominasyon, online at physical po, no, na nagpapadala din. O meron din po, Ma'am Hope, na pumupunta mismo sa aming tanggapan para ibigay o isumite ang kanilang mga nominasyon. Sa ngayon po, Ma'am Hope, makikita natin yung pagdami pa na lalahok, lalo na nasa nalalapit. Pag mas malapit na kasi yung June 8, mas may marami pa po yung mga lumalahok. Yung sa karanasan namin na mas malapit ang deadline, mas dumarami pa po yung lumalahok. Sa ngayon, marami na pong lumahok.
hope at nagpapasalamat po kami sa mga nagpadala ng kanilang nominasyon, ng kanilang mga lahok at sa interest po nila sa lalo pong pagpapalakas ng mandato ng PWF. Mukhang sasakit na ho ang ulo ng Komisyon sa Wikang Filipino kasi for sure magaganda yung mga entries ng ating mga manunulat po at mukhang mahihirapan ng ating mga hurado sa pagpili ng top spot para sa kompetisyon and also para din sa mga nominado sa mga gawad ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ma'am Angelica, baka po meron kayong mensahe sa mga Ilonggos po na sumali dito sa ating kompetisyon and at the same time mag-nominate ng para sa kanila worthy ng mga gawad na mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Ang hapon sa lahat ng nakasubaybay sa programang Tukid ng Radyo Pilipinas sa Iloilo, malugod po namin kayong inaanyayahan magsumite ng inyong lahok sa sanaysay ng taon 2026. Kailangan lang po na umiikot ang inyong sanaysay sa tema ng Buwan ng Wikang Pambansa 2026. Ngayon din ay inaanyayahan po namin kayo magsumite ng inyong nominasyon sa Buwan ng Isang Pilipino at Gawad Carlos Padilla. Ma'am Hope, nais po sanang ibahagi rin yung iba pang programa at proyekto ng KWF para sa ating mga taga-subaybay. Una, kami po kasi ang otorisadong magsalim. So kung meron po kayong mga nais ipasalim sa Komisyon sa Wikang Filipino, libre po ito, lalo na sa mga ahensya ng pamahalaan, kung yung Radyo Pilipinas Iloilo, kung meron po kayong nais ipasalim po sa amin yung inyong mga citizens charter, yung mga formularyo, para mas magamit ng mga Pilipino yung inyong mga serbisyo. Kapag ugnayan lang po kayo sa amin, libre po itong serbisyo ang pagsasalin. Ganyan din po, Ma'am Hope, sa mga nakikinig sa atin, kung meron tayong mga mag-aaral, meron po tayong mga guro o media, ayan, mga kapatid natin sa media na nais malaman, ano ba yung tamang spelling ng isang salita? Saan, paano ba ito binibigkas? Maaari niyo pong bisitahin ang aming website na isa pang online dictionary. Ito po yung dictionaryo ng Wikang Filipino. Ito po ay matatagpuan sa kwfdictionaryo.ph. Yan, kwfdictionaryo.ph. At Ma'am Hope, magandang balita dahil ngayong taon available na po sa mobile devices. Meron na po tayo sa mobile devices. Maaari niyo pong i-download ang mobile app. Hanapin niyo lang po sa iOS ma'am o Android yung KWF Dixie. Maaari niyo na pong magamit offline ang aming dictionary. Hindi niyo na po kailangan bitbitin yung mga mabibigat at makakapal na dictionary namin. Available na po ito online as sa mobile app. At Ma'am Hope, nais ko rin pong ibahagi na dun sa, kalala na dyan sa Iloilo, malayo po kayo dito kayo makakabisita dito sa Maynila. Maaari niyo pong bisitahin ang library.kwf.gov.ph. So meron po kaming online library, Ma'am Hope, na maaari nyo pong puntahan, bisitahin. Libre po ito. Gagawan po namin kayo ng account at libre nyo pong mababasa lahat po ng mga inililimbag po natin. Ayan, ilan lang po yan, Ma'am Hope, sa mga serbisyo na pinagkakaloob ng KWF. At kung kayo po ay mananaliksik wika, kayo po yung mga nasa graduate school, kayo po ay nagre-research, maaari nyo pong bisitahin ng KWF Wika at Kultura.ph. Nandun po yung mapa ng wika, mapa ng mga wika ng Pilipinas. Nandun din po kung ilan na lang ba ang nagsasalita ng wikang ito, buhay pa ba ang wikang ito. Lahat po ng tukol sa wikang ito. At maaari niyo pong gamitin ito sa inyong mga saliksik. At maaari pa yung pagyamanin kasi meron kaming feedback form doon na baka meron pang mga wika dyan sa Iloilo, na hindi pa namin talaga na-validate, maaari po kayong magsumite doon ng feedback nyo sa amin. At Ma'am Hope, para doon sa mga gusto ng libreng seminar sa pagsulat, sa pampamahalaan, libreng training sa Filipino Sign Language, yung wikang senyas natin. Meron kasi kami ngayon, Ma'am Hope, na Filipino Sign Language. Ito yung pambansang wikang senyas ng Pilipinas. Kung nais nyo po ng libreng training doon, ay mismo yung mga bingi po namin ng mga kawani ang magtuturo po sa inyo. At meron din po kaming free training para sa baybayon kung kayo po ay interesado. Kaya lumiham lang po kayo sa aming tagapangulo, kayo ni Martes sa iba restaurant. Lumiham lang po kayo at nakapag-ugnayan sa amin. At schedule po natin yan, lalo na ngayon darating na buwan ng Agosto para
lalo pa nating naibigay sa publiko yung tamang serbisyo po na pinagkakaloob ng Komisyon sa Wikang Filipino. Wow, ang dami po palang serbisyo no ng Komisyon sa Wikang Filipino. Tamang-tama po ano. Dito po sa Iloilo Science and Technology University, may nakapanayan po ako no. Meron siyang application na kayang mag-translate ng senyas or sign language sa Filipino. So, baka mas mapapabuti or ma-upgrade sa pamamagitan po ano ng pakikipagtulungan sa Komisyon sa Wikang Filipino para tama po ano yung salin ng senyas no sa wikang pambansa, and of course sa diksyonaryo nyo po no, admittedly nakakaintindi at nakakapagsalita po kami ng Filipino, but of course no may mga instances na nagsa-struggle kasi nga hindi yun mother tongue namin no, Hiligaynon or Kinaraya yung sinasalita namin dito sa Iloilo. So there are times na tine-check pa namin ano kayang translation nito ano sa may Filipino. So maraming salamat po sa Komisyon sa Wikang Filipino kasi ma-access na namin online or through application no yung diksyonaryo mula mismo talaga no sa Komisyon sa Wikang Filipino. Siguro Ma'am Angelica, nakakaintindi po ba kayo ng Hiligaynon? Nakakaintindi po. Siguro mensahe nyo po ano sa mga Ilonggos po no or sa mga Antikenyos, sa mga Kapisnon, Gimarasnon no dito sa Panay and Gimaras po sa Western Visayas para sa buwan ng wikang pambansa. Yan, sa ating mga taga-subaybay, sa aking mga kapwa Ilongga na nanonood po ngayon at nakasubaybay sa atin at nakikinig. Sana po mas marami pang mula sa Western Visayas ang sumali at paramihin pa natin ang mga nagwawagi mula sa ating lahi sa ating mga kapwa taga-Western Visayas. At Ma'am Hope, dun sa nabanggit po na tungkol dun sa estudyante po, no? Tama po ba na nagsasaliksik tungkol? So meron siyang binubuo tungkol sa Filipino Sign Language. Kung nais niya po itong ipavalidate, gusto niya na mas lumakas pa yung kanyang pag-aaral, punta lang po siya sa amin para maset natin yung meeting. No? Baka kasi mas mapalakas pa yan at baka yan na yung kailangan natin para lalo nating mapagtulay yung Filipino Sign Language sa iba pang mga wika sa Pilipinas. No? Kasi gaya ng Filipino na marami pong mga wika o gaya po ng Tagalog o kaya ng Iloilo na may iba't ibang dialekto, gayon din po ang Filipino Sign Language. Maganda po yung narinig ko na meron siyang app o meron siyang binubuong isang device na magka-translate po no, ng salita sa wikang senyas. At kaisa niya po ako dyan, kaisa niya po ang Komisyon sa Wikang Filipino. Kaya pag-ugnayan po sana siya sa amin. Maraming salamat po. Yes, amen, no? Sana nga po ma-develop pa no yung teknolohiya at syempre po no mas marami pang mga Ilonggo writers yung makapagsumite ng kanilang entries no sa Komisyon sa Wikang Filipino. Madamo gid niya salamat, duro-duro gid niya salamat Ma'am Angelica sa imo nga oras diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mabuhay po kayo no, crew high Ma'am Angelica. Aming salamat po, Ma'am Hope, at mabuhay po ang programang Tukid at ang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukibon, ang mga solusyon Na batian mga kabiyanan si Ma'am Angelica Eliazar, ang linguistic specialist sa Komisyon sa Wikang Filipino. Kabay pa no makaupod siya liwat naton sa mismong bulan no kung sa diin naton ginasaulog ang buwan ng wikang pambansa, ang bulan sang Agosto para sa mga dugang nga mga programa, aktibidad no sang Komisyon sa Wikang Filipino. Nabatian niyo mga kabiyanan kadamo sa mga serbisyo nga ginatanyag ang Komisyon sa Wikang Filipino, and probably some of them no wala nato nabatian, and we're happy nga pinaagi sa diri nga programa napaalinton naton sa mga Ilonggos no sa mga pumuluyo. Ano bala ang Komisyon sa Wikang Filipino kag ano bala ang ila mga serbisyo nga ginatanyag sa mga Pilipino.
Sakip na dira ang libre nga salin or translation mga kaabyanan sa wikang Filipino. Also ang dictionary, no, kung sa diin pwede naton ma-check sa ano bala ang husto, no, nga translation or anong hustong tinaga, no, nga sa wikang Filipino. And ang pinakanami dira, pwede nyo gali ma-download sa iOS or sa Android, no, ang ina nga dictionary. And also, may araman sila sang inisyatiba, no, para sa Filipino Sign Language. So, thank you so much sa Komisyon sa Wikang Filipino kay napaalinton nila sa aton ang ina nga mga serbisyo. And of course, hindi na kita magpadugay-dugay pa sa mga writers dira, no? June 8, no, ang deadline o kun ulihi nga pagpasa ulihi nga petsa sa pagpasa sa mga entries para sa solusyon sa problema, pinagi sa siyensya sanaysay mga kabyanan, isa ina ka paindis-indis, no? So kung gusto nyo intra, no, nga magbuylog, no, sa paindis-indis, magsumite na kamo sang inyong entries, no? And ang catch dira, pwede kamo ka send online. Like I've said, no, I have a friend nga nakadaog siya, no, sang nakadaog siya sang pwesto sa Carlos Palanca because nga ti Filipino man ang iya nga medium, sa ano man siya, no, sa creative writing man siya, no, but seafarer kasi siya. So ang manami diri sa Komisyon sa Wikang Filipino, pwede na siya ka-submit online. Yung friend ko kasi, no, gagamit man siya karaya, kay nag-submit man siya, naka first place man siya, no, sa dungog kinaraya. So hopefully diri sa Komisyon sa Wikang Filipino, mas maingganyo pagid siya kay tiga pangita siya sang mga pwede sumitihan sang iya nga mga obra nor sinulatan. So friend, join na. May notarized form, mga kaabyanan, sa pag-sumite sang entry. And so far, siling ni Ma'am Angelica, madamo-damo na ang nakasumite, no? So pilion sa laon, no, ang mangin winner, no, sa sanaysay. Batian nyo man kaina ang gantimpala o kon mga papremyo, no, sa Komisyon sa Wikang Filipino sa 3rd, 2nd, and 1st place. And syempre, bukas man ang ilang nominasyon para sa gawad, no, or sa ilang pagkilala. So kung may kilala ka mo, no, worthy para sa ganti or sa gawad, mga kabyanan, mag-submit man kamo sang inyong nominasyon, no, ang deadline sa gihapon, no, June 8. So gina-encourage gid naton yung local writers naton. It's your time to shine. Damo sa mga writers diri sa Panay Island and Guimaras, no, sa Western Visayas. So hopefully makasumite man sila sa Komisyon sa Wikang Filipino. Sa Kapisa, may duha na ako kakilala or kami nga na-interview diri sa Radyo Pilipinas, no, nga Carlos Palanca awardee man. So hopefully ining mga writers nga naga-intra sa iban nga mga competition, maka-intra man sa competition, no, sa mismo nga gina-offer or ginabuksan sa Komisyon sa Wikang Filipino. And also, no, kung may kilala ka mo nga legislator, no, i-nominate ninyo. Malay nyo, may Ilonggo nga legislator, no?
nga magawaran sang gawad gikan sa Komisyon sa Wikang Filipino. So kaina mga kaabyanan, again, no, nakaupod naton si Ma'am Angelica Eliazar. Payag niya, no, isa siya ka Anti-Kenya, no. Siya ang linguistic specialist sa Komisyon sa Wikang Filipino. And syempre gusto naton nga pasalamatan ang nag-bridge sa ato, no, para maka-interview kay Ma'am Angelica, ang tagapagdala press release. Maraming salamat po sa pag-bridge, no, or pag-inform kay Ma'am Angelica to be part, no, of Tukib. Tukibonta ang Western Visayas, dali na. Tukibon ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Buwas mga kaabyanan, sa new episode naman, no, sa Tukib. Aton istoryahan ang Provincial Katunggan Ecological Economic Park o kun ProKIP. Nahamtang ina sa Nabitasan, hindi diri sa city kundi sa Nabitasan, Leganes. So istoryahan nato mga kaabyanan ining blue ecosystem or blue carbon ecosystem, no, isa ka mangrove conservation area dira sa banwasang Leganes nga inagurahan ang walkway, and at the same time ginlunsar ang Center for Mangrove and Marine Conservation. Ang mga lugar sa rehiyon sa ina ka importante nga tikang mga kaabyanan para sa pagpangapin sa aton nga dunang manggad, no, sa aton palibot, no, and syempre kinahanglan naton i-emphasize dira nga ang ProKIP nagsugod ini siya nga do like bare bala, no, wala pa sang mga mangroves gid nga damo dira nga area, but rather gin-develop, no, sang provincial government. So nag-start sila from 2 species sang mangroves. Sa buong, no, 2026 sa pagpadulong naton dito sa area, napulo na ka species sang mangroves ang nahamtang sa Katunggan, or rather sa ProKIP, no, dira sa may banwasang Leganes. So more of that mga kaabyanan, bantayan buwas, no, nga episode sa programa Tukib. Siyempre gusto natin pasalamatan ng mga nagtutok sa aton nga Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Madamo gid nga salamat sa inyong pagsuporta sa Radyo Pilipinas Iloilo. Siyempre gusto man naton pasalamatan ang mga katuwang technical naton diri sa studio, Sir Vermore Aventura kag sa transmitter si Sir John Magallanes. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Torichante kag ini ang Tukib. Agi sa siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali na. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na.